Totoo ngang ang isang tunay na kaibigan ay handa kang iligtas sa oras ng pangangailangan. At maging sa oras na ikaw ay mamiligro ang buhay sa kamay ng mga nilalang ng kadiliman. Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang po akong Romnick, at nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan sa aking kaibigang si Marco noong imbitahan niya ako sa isang kasalan sa baryo ng Estancia. Taong 1989. Katatapos ko pa lang sa sekundarya nang mabalitaan ko na bumalik sa aming lugar si Marco, ang aking matalik na kaibigan. Ayon sa mga kapitbahay ay magbabakasyon lamang ng ilang linggo si Marco at aalis na din siya sa kadahilanan na mayroon siyang dadaluhang kasalan sa baryo sa Iloilo. Hindi na rin pala siya nakapag-aral sa kolehiyo at tinulungan na lamang niya ang kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Kaklase ko si Marco sa elementarya at talaga namang sapul kaming magkasangga sa lahat ng bagay. Nagkahiwalay lamang kami noong mag-aral na kami sa sekundarya. Umalis ang pamilya niya sa aming bayan at buhat noon ay wala na akong balita sa kanya. Kaya naman nang malaman ko na umuwi siya matapos ang ilang taon ay nagmadali akong pumunta sa kanilang bahay. Nasabik din akong makita si Marco at naisip ko na baka hindi ko na rin siya kaagad makilala sa pisikal niyang anyo sa tagal ng panahon na hindi ko na siya nasilayan. Medyo malaki na rin ang pinagbago niya. Dati-rati ay palabiro siya at madalas na pasaway sa aming klase. Pero nang makaharap at makakwentuhan ko siya, ay nabawasan na ang kakulitan niya at seryoso na siya kung mag-isip. Malamang ay dala na rin ng pagiging abala sa trabaho at nasanay na siya sa ibang kapaligiran, kaya madali siyang naging matanda ang pag-iisip. Matagal pa kaming nagkakwentuhan hanggang sa maglabas na siya ng 2 bilog at 1 galon na lambanog, gayon din ang pulutan. Pero nagtaka ako na magkahiwalay ang pulutan na kinakain namin at ayaw niyang ibahagi sa akin ang kinakain niya. Paliwanag niya sa akin na dati ay nagkasakit siya ng hepatitis. Pero magaling na siya. Kaya lang ay gusto niyang makasigurado na wala siyang mahahawa ang ibang tao. Hindi na ako nakipagtalo sa kanya at nagpatuloy ang aming pag-uusap. Napag-alaman ko pa na nagtatrabaho siya bilang panadero sa bakery tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes at konduktor naman ng bus tuwing Sabado at Linggo. Sanay na siya sa ganoong trabaho at wala naman siyang ibang mapasukang maayos na trabaho dahil hindi siya nakapag-aral sa kolehiyo. Ang mahalaga sa kanya ay nakatulong siya sa gastusin ng kanyang pamilya at may pambili sila ng pagkain sa araw-araw. Humanga ako sa katatagan ng loob niya. Ibang-iba sa buhay niya noong nasa elementarya siya na sunod siya sa luho at kahit anong mahal na bagay ay kaya niyang bilhin. Iyakin pa siya noong elementarya kami, kaya madalas akong napapaaway kapag may umaaway sa kanya. Inabot kami na hating gabi bago namin naubos ang lambanog. Medyo tinatamaan na ako at nahihilo. Pero kita ko kay Marco na wala man lang epekto sa kanya ang alak at nagawa pa niyang iligpit lahat ng pinag-inuman namin na hindi pa suray-suray habang naglalakad. Malalim na ang gabi kaya pinayuhan niya akong matulog na lamang sa bahay niya at magpabukas na ako sa pag-uwi. Biniro pa niya ako na hindi naman siguro ako susunduin ng nanay ko at pauuwiin tulad noong nasa elementarya pa kami. Napahalakak ako at naisip ko na panatag naman ang loob ng mga magulang ko na kasama ako ni Marco. At isa pa ay matagal kaming hindi nagkasama, kaya normal lang na mag-inuman kami at magkwentuhan. Lalaki ako at wala silang dapat ikabahala dahil hindi naman ako magagahasa pag-uwi. Ipinagkaloob sa akin ni Marco ang kwarto ng kanyang mga magulang at doon na muna ako natulog. Ihahatid na lamang niya ako pagsikat ng araw. Sumang-ayon naman ako dahil talagang umiikot na ang paningin ko at talagang hilong-hilo na ako. Kaya noong makahiga na ako sa kama,
ay doon ko naramdaman ang matinding kalasingan. Walang ano-ano ay napapikit ako at tuluyang nakatulog. Sa buong magdamag ay wala namang kakaibang nangyari sa akin. Sa kinabukasan ay umuwi na rin ako sa aming bahay. Noon na lamang ako nakapag-inom ng matagal kaya naman nanibago ang katawan ko. Dati-rati ay hindi naman kami inaabot ng mga kaibigan ko ng gabi o hating gabi sa inuman, sapagkat pare-parehas din kaming abala. Tamang kwentuhan lamang kami at katuwaan, kaya kami nagsisipag-inom ng alak. Sa mga sumunod na araw ay niyaya ako ni Marco na magtungo sa Barrio Estancia sa bahaging Iloilo para dumalo sa kasal ng kanyang kapinsan. Medyo nahihiya pa ako at hindi naman ako mismo ang inimbita. Pero dahil sa kinapipilit at paghimok sa akin ni Marco, ay tinanggap ko na rin ang kanyang alok. Marami siyang masasayang kwento sa akin ukol sa kanilang baryo, gayon din sa kanyang mga kapinsan, kaya naisip ko na mukhang kapanapanabikang magawi sa kanilang baryo. Nang magpaalam ako sa aking mga magulang ay medyo tumutol sila at hindi siya sang-ayon sa pagsama ko kay Marco sapagkat may kalayuan. Ang baryo ay hindi ko kilala ang mga taong makakasalamuha ko sa lugar na yon. Dagdag pa nila na sabit lang ako sa pagsama sa kanya at hindi naman ako kilala ng ikakasal, kaya nakakahiyang dumalo sa kasalan. Sa puntong yon ay naisip ko na may punto sila, kaso ay mas malakas ang pagnanais ko na sumama kay Marco. Kaya naman habang hindi pa kami nakakaalis ay hinimok ko sila na payagan akong makarating sa Barrio Estancia at dumalo sa kasal ng kapinsan ni Marco. Hindi nagtagal ay nakumbinsi ko rin sila at hinayaan nila akong makaalis. Lumipas ang isang linggo ay bumiyahe kaming dalawa. Nasabik ako sa kung anong mayroon sa Barrio Estancia, gayon din sa ikakasal na kapinsan ni Marco. May kalayuan ng baryo at talagang inip na inip ako sa aming biyahe. Noong makarating kami sa lugar na yon ay bigla akong kinabahan at talagang hindi mapanatag ang kalooban ko. Liblib ang lugar na yon kung saan maraming nagtataasang mga punong kahoy. Ibang-iba sa kanyang mga ibinahaging kwento sa akin. Tila umuusad ng paurong ang baryo o marahil ay napapabayaan ito ng kanilang kapitan. Karamihan sa mga residente sa Barrio Estancia ay nakatingin sa akin at tagos sa kaluluwa ang tingin nila. At kahit saang direksyon ako magtungo ay sinusundan ako ng mga mapanuri nilang mga mata. Noong makarating kami sa isang malaking bahay, ay pinakilala ako ni Marco bilang kanyang kaibigan. Magiliw naman ako nagpakilala sa kanyang kapamilya at napansin ko na maasikaso sila sa bisita at hindi sila nakakatakot kumpara sa mga kapitbahay. Pero ang pinagtataka ko ay kakaiba ang mga pagkaing inihahain sa akin. Luto ang mga karne, samantalang ang mga karning kinakain ng pamilya ni Marco ay mayroon pang mga bahid ng dugo at medyo malansa. Nabanggit naman sa akin ni Marco na sadyang hindi masyadong luto ang mga pagkaing pinagsasaluhan nila. Ligtas daw ang mga pagkaing inihahain sa akin kaya walang dapat ipangamba. Matapos yung sabihin ni Marco ay bigla akong kinabahan pero nagbatay mali siya ako at kumain ako ng ibinigay sa aking pagkain. Gutom na rin naman ako noong mga sandaling yon, kaya naman naubos ko ang pagkaing binigay sa akin. Sumapit ang gabi at dumating ang isang matipunong lalaki kasama ang isang ginoo at ginang. Ipinakilala sa akin ni Marco na yun ang kapinsan nitong si Gilier na ikakasal sa kasunod na araw at kasama niya ang kanyang mga magulang. Mabait at palabati si Gilier. Medyo may pagkakatulad siya kay Marco kaya naman gumaan ang loob ko sa kanya. Naisip ko na pala kaibigan siya kaya marahil maraming bisita ang dadalo sa naturang kasalan sa kinabukasan. Nakipagkilala ako sa kanila at maya-maya ay nagkaakitan kaming medyo uminom ng alak. Inaantok na ako noon at tila hindi ko na yata makakayanang humarap at makipagtagalan sa inuman.
Parang anumang oras ay pwede akong bumagsak at mawalan ng malay. Kaso nahihiya naman akong magpaalam sa kanila at isiping maarte ako o nagpapalusot para lamang makatakas sa pag-iinom. Inunahan naman ako ni Marco sa pagpapaalam sa kanyang mga kapinsan at sinabi niyang hayaan na muna akong makapagpahinga sapagkat baguhan ako sa biyahe. Medyo nang hinayang si Guillermo pati ang mga kalalakihan pero sinabi nila na dapat kinabukasan sa mismong araw ng kasal ay makasalamuha ko sila at gusto nila akong makilatis ng mabuti. Sumang-ayon ako sa kanila at nahihiya akong nagpaalam sa kanila bago ako sinamahan ni Marco sa isang silid. Matapos na maihatid ako ni Marco ay humiga na ako sa kama. Noong mailapat ko ang katawan ko sa kama ay doon ko lang naramdaman ang matinding pagod at antok kaya hindi ko na napigilang mapapikit. Inakala ko na tuluyan na akong makakatulog pero hindi pa man lang nagtatagal ay nakarinig ako ng mga kaluskos mula sa bintana. Nawala ang antok ko at naalarma ako sa mga narinig ko. Inakala ko na hangin lamang yun kaya pinagpatuloy ko ang pagtulog subalit sa mga sumunod na nangyari ay tuluyan na akong nagising. May kumukutkot sa bahaging bintana at para bang mayroong gustong makapasok sa loob ng kwarto. Hindi ko na lamang yun pinansin at dumiretso na ako sa pagtulog. Medyo maingay din sa labas at naririnig ko ang mga halakhakan ng mga kalalakihan habang umiinom ng alak. Mayroon ding tumutugtog sa labas ng bahay. Hindi ko na muling narinig ang mga kaluskos sa bintana at nakatulog na ako ng mahimbing. Kinabukasan nagising ako noong marinig ko ang tinig ni Marco. Naalimpungatan ako at tuluyang nagising. Magtatanghali na pala at patungo na ang ikakasal sa kanilang bulwagan upang idaos ang seremonya. Nahihiya ako at hindi ako nakadalo sa simbahan. Naisip ko na nakakahiya sa parte ng pamilya ni Marco sapagkat kasama lang niya ako pero hindi ako nakipagkasal kay Guillermo. Baka masabi pa nila na masama ang ugali ko. Hindi na nga ako nakipag-inuman at maagap na natulog. Pagkatapos ay hindi pa ako dumalo sa kasal sa simbahan. Bumangon ako at dali-daling naligo sa may palikuran. Pagkatapos ay nagpalit ako ng damit at kasabay nun ay narinig ko ang pagtagundong ng malalakas na awitin sa labas ng bahay. Mukhang nag-uumpisa na ang kasiyahan. Hindi na magkandamayaw ang mga tao sa labas ng bahay. Lumabas kami at nagtungo sa may bulwagan. Nakita naming sumasayaw ang bagong kasal at kita namin ang kasiyahan sa kanilang mga mata. May mga kadalagahan din na sumasayaw habang may mga magluluto na panay ang pagdaddad ng karne. Ang iba ay kumakain at ang iba naman ay umiinom ng alak. Puno ng kasiyahan ng bulwagan at wala akong nababakas na anumang kababalaghan noong mga oras na yon. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Guillermo sa ipinakita nitong paglalambing sa kanyang misis habang inaalalayan itong makaupo sa upuan. Lahat ay abala sa iba't ibang mga gawain at halos wala na ring pumansin sa akin habang kasama ko si Marco. Bumalik ang kagalakan at kasiglahan ko habang pinagmamasdan ng mga tao sa bulwagan. Mukhang likas silang masiyahin lalo pat may mga ganoong okasyon sa baryo. Kita ko na kahit simple ang pamumuhay ay napapanatili ng mga residente na magkaisa sa kanilang mga kapwa tuwing mayroong okasyon o pagdiriwang. Buhay na buhay ang bayanihan. Nagawa ko pang makipagkwentuhan kay Marco habang naglalakad kami at naghahanap ng pwestong mauupuan. Napasulyap ako sa mga taong kumakain at napansin ko na sarap sila sa mga karning kinakain. Napako ang atensyon ko sa kanila at noong napagmasdan ko na may nginangasab silang mga karne habang tumutulo ang malalapot nitong mga sarsa. Tila nagbabaga ang mga mata nila nakatingin sa akin at nanuot sa aking mga ugat ang kilabot, gayon din ang naghaharing takot. Mayroong mensahe ang kanilang mga mata at sigurado akong kapag nagpatuloy ang pagtingin-tingin nila ay aatakihin ako ng matinding nerbiyos.
Napaisip ako kung anong klaseng sarsa ang inihalo sa mga putahe sapagkat nagkukulay balat ng tao at pula. Samantalang pagbaling ko ng tingin sa mga taong nagtatadtad at naglalagay ng mga sangkap sa isang malaking kawa, ay bigla akong nagtindigan ng mga balahibo ko sa buong katawan at nanuyo ang aking lalamunan. Napansin ko na tila hindi na karning baboy o baka o manok ang kanilang tinatadtad. Mayroon pa akong nasulyapang piraso ng mga daliri ng tao, kaya kinusot-kusot ko ang aking mga mata upang makasigurado ako na hindi yun guni-guni. Pero matapos kong ipako na naman ang atensyon ko sa mga nagtatadtad ng mga karne, ay hindi ko na nasilayan pa ang ilang piraso ng mga daliri. Kahit mukhang namalikmata ako ay hindi na nawala sa isip ko ang mag-alala na paano nga kaya kung kumakain ng katawan ng tao ang mga residente sa baryo. Parang bumigat ang dibdib ko at may kung anong kakaibang takot ang bumalot sa buong katawan ko. Naisip ko na baka nagugutom na ako kaya kung ano-anong nakikita ko sa paligid. Tinapik ako sa balikat ni Marco at tinanong niya ako kung anong nangyari sa akin. At bigla na lang akong napatulala. Umiling-iling ako at ngumiti sa kanya. Nahimasmasan ako. Huminga ako ng malalim bago ibinaling sa kanya ang aking atensyon. Niyaya niya ako sa isang lamesa kung saan napakaraming pagkain. Gusto kong kumain at tumikim ng mga putahe pero mayroong puwersang pumipigil sa akin at bumubulong sa diwa ko na wag akong magtangkang kumain upang hindi ako mapahamak. Kung ano man yun ay hindi ko rin alam. Mayroong kinilaw na nasa platito at nilagyan niya ako sa aking pinggan. Hindi na ako tumikim ng iba pang putahe at noong matikman ko yun ay nasarapan ako sa lasa. Si Marco pala ang gumawa nun, kaya naman hindi na ako kumuha pa ng ibang pagkain. Sa palagay ko ay ligtas ang mga binigay niyang pagkain sa akin. At mukha namang wala siyang balak na lasunin ako sapagkat matalik niya akong kaibigan. Hindi pa natatagalan ay niyaya kami ng mga kapinsan ni Marco sa isa pang lamesa. Sila ang mga kalalakihang nakainom ni Marco at Gilyer sa nagdaang gabi. Sumagi sa isip ko ang mga sinabi ni Gilyer kaya naman nang akitin kami ni Arnel na isa sa mga kapinsan ni Marco, ay tinanggap ko kaagad ang kanyang alok na makipag-inuman sa kanila. Pinagayan nila kami at pinaupo sa kanilang mga katabi pagkatapos ay binigyan ako ng mga putahe. Subalit hindi ako kumuha ng ibang pulutan. Pakiramdam ko ay may mali at hindi ko maunawaan kung bakit ganoon na lang ang kilabot ko. Hindi naman ako pinilit ng mga kalalakihan na kumain ng mga putahe sapagkat nandoon si Marco at mukhang takot sila dito. Kahit tumingin lamang ito at parang tumitiklop ang kanilang mga tuhod. Medyo kinukutuban na ako noong mga oras na yon, pero hindi ko pa rin pinapahalata sa kanila ang nararamdaman ko. Tumagal ang aming inuman hanggang sa magtakip silim at halos umalis na ang mga bisita, gayon din ang bagong kasal. Lumipat ang bagong kasal sa panibagong bahay. Malapit din sa bahay ni Marco. Kahit na umalis na ang mga bisita ay hindi ko pa rin mapigilang kabahan sapagkat kakaiba ang mga aura nila. Yun bang tipo na kung makatingin ay parang gustong-gusto akong kainin at pagpira-pirasuhin. Balak ko sanang ipaalam kay Marco ang aking mga naging obserbasyon, subalit pinigilan ko ang aking sarili sapagkat baka maging mitsa pa yun ng buhay ko at posibleng hindi pa niya ako mapaniwalaan. Kailangan ko pang makahanap ng iba pang ebidensya kung talagang hindi ako dinadaya ng aking paningin. Isa pa ay dayo lamang ako sa lugar na yon. Wala akong karapatang magparatang at magmatapang sa mga residente at baka mapagbantunan pa nila ako ng galit. Kaya mas minabuti ko na lang na manahimik at sarilihin ang aking nararamdaman. Kaso ay habang tumatagal ay nababahala na ako sapagkat medyo nagiging seryoso na ang aming pinag-uusapan. At hindi ko na nagugustuhan ang kanilang mga sinasabi. Medyo matatalim na rin ang kanilang mga mata na ipinupukol sa akin. Habang tumatagal ay lalo akong nagigimbal.
Tila gusto nila akong balatan ng buhay. Parang hindi na sila matitinong ordinaryong mga tao. Noong dumako ang gabi ay kami-kami na lang mga kalalakihan ang natira sa mahabang lamesa. Hindi ko kinakikitaan ng pagkahilo o pagkalasing sina Marco, pati ang kanyang mga kapinsan. Patuloy lamang sila sa pagkain ng pulutan at pag-inom ng alak. Hindi na ako komportable sa aking kinauupuan. Pakiramdam ko ay ako na ang sentro ng kanilang mga atensyon. Humahagik-gik pa sila at mayroon silang pinagbubulungan habang pabaling-baling sa akin ng kanilang mga mata. Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan nila pero hindi ko na maiwasang matakot, lalo na sa kanilang mga mababangis at matatapang na mga mata. Mukhang napansin ni Marco ang aking pamumutla kaya naman noong maubos ang huling nilagok na alak ni Arnel na kapinsan ni Marco ay tumigil na kami sa pag-iinom. Pumasok kami sa loob ng bahay ni Marco at dumiretso na ako sa kwarto sapagkat umiikot na ang aking paningin. Hindi ko na makakayanang manatiling gising at antok na ako. Bumulagta ako sa kama. Pakiramdam ko ay lumulutang ang katawan ko sa kawalan. Lasing na lasing ako, samantalang si Gilier at ang kanyang mga kapinsan ay wala man lang tama ng alak sa katawan. Halatang sanay na sanay sa matagalang inuman. Inakala ko na makakatulog na ako sa buong magdamag subalit naalimpungatan ako noong sumapit ang hating gabi. Bumangon ako at tinawag ko si Marco subalit walang sumasagot sa kabilang silid hanggang sa makaramdam ako ng pagsusuka. Nagmamadali akong lumabas ng silid at tumakbo ako patungo sa kusina. Pagtapat ko sa may lababo ay doon ko inilabas lahat ng mga kinain ko. Parang hinahalukay ang bituka ko at sobrang hapdi na rin ng sikmura ko. Kumuha ako ng tabo at sinalukan ko ng tubig saka ko binuhos sa suka ko. Noong mahimasmasan ako ay nakarinig ako ng malalakas na katok sa may pinto. Tinawag kong muli ang pangalan ng kaibigan ko subalit hindi siya sumasagot. Nagtaka ko dahil kung natutulog siya ng mahimbing ay siguradong maririnig niya ang boses ko sapagkat halos pasigaw na akong tumatawag sa kanya. Batak na ang lalamunan ko sa lakas ng aking boses pero hindi pa rin siya sumasagot kaya naglakad ako sa may sala at nagtungo ako sa kanyang silid. Kinatok ko ang pinto pero laking gulat ko na mapansin na bukas ang pinto. Pagkabukas ko ay wala siya sa kanyang kama. Kinabahan ako at naisip ko na baka lumabas siya sa bahay at malamang ay siya ang taong kumakatok sa pinto kaya mabilis akong nagtungo sa may pinto subalit natigilan ako at hindi ko magawang buksan ang pintuan. Nakarinig ako ng mahinang paghinga at pag-angil na parabang nagmumula sa isang mabangis na hayop. Dumagundong ang malalakas na kabog sa dibdib ko. Nakakita ako ng maliit na siwang sa may dingding. Sinubukan ko na sumilip doon at kitang-kita ko ang isang lalaking walang saplot. Nangingitim ang nangingintab na katawan na parang pinahiran ng langis. Makapalang mala-alambring buhok at nanlilisik ang mapupulang mga mata. Rumihistro sa isip ko na aswang ang lalaking yon at gustong-gusto niyang makapasok sa loob ng bahay. Nataranta ang isip ko. Hindi ako dapat mapakali sa ganoong sitwasyon. Kung wala akong gagawing aksyon ay siguradong tuluyang sisirain ng aswang ang pinto. Kumaripas ako ng takbo at nagtungo sa may kusina. Naghanap ako ng anumang sandata na pwede kong ilaban sa kanya kung sakali man na makapasok siya sa loob ng bahay. Mabuti na lang at hindi ako naistorbo sa pagtulog ng mga magulang ni Marco. Ayaw ko na rin silang gambalain. At kung humingi man ako ng tulong sa kanila ay siguradong hindi nila ako kaagad matutulungan sapagkat nasa ikalawang palapag ang kanilang silid at marami akong aakyating hagdan bago makarating doon. Naghanap ako sa mga tukador at sisidlan hanggang sa makita ko ang isang matalas na kutsilyo kasama ng mga plato at kutsara.
Parang nabunutan ako ng tinik ng mga oras na yon dahil kahit paano ay may nakuha akong armas kaysa sa wala. Lumakad ako pabalik sa may sala. Hawak ang kutsilyo nang marinig ko sa may labas ng bahay ang malalakas na pag-angil ng aswang. Parang binabalatan ito ng buhay, kaya nagtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Inalam ko kung anong nagaganap sa labas. Sumilip ako sa maliit na siwang ng dingding at namilog ang aking mga mata. Napanood ko ang isang malaki at maitim na aso na sakmal sa leeg ang aswang. Punong-puno ng dugo ang ulo ng aswang at mukhang malalagutan na ito ng hininga. Iwinasiwas ng malaking aso ang aswang na para bang isang manika at pagkatapos ay ibinagsak sa lupa at doon pinagluray-lurayan ang katawan nito. Kasunod nun ay tinangay niya ang bangkay at tumakbo palayo sa kadiliman. Pagkatapos kong mapanood ang kahindik-hindik na pangyayari, ay ganoon na lang kabilis ang tintig ng puso ko sa sobrang kaba. Nagtungo ako sa may kusina at kumuha ako ng baso. Sumalok ako sa tapayan at uminom ako ng tubig. Medyo bumabalik na sa normal ang tintig ng puso ko at kahit papaano ay kumalma na ako. Pero hindi ko makontrol ang labis na pagpapawis. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng mahinang paggatok sa pinto, kasabay ang mahinang tinig ni Marco. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig pagkarinig ko sa kanyang boses. Dali-dali akong nagtungo sa may pinto at mabilis ko siyang pinagbuksan. Laking gulat ko na matagpuan ko si Marco na punong-puno ng dugo ang damit at naliligo siya sa pawis. Hingal na hingal siyang pumasok sa loob ng bahay. Sa mga sandaling yun ay gulong-gulo ang isip ko sa lahat ng mga nangyari. Pero noong mapagdugtong-dugtong ko lahat ng mga hinala ko ukol sa mga nakita ko simula noong makarating ako sa baryo, ay naisip ko na posibleng si Marco at ang malaking aso ay iisa. Aswang ang aking kaibigan, kaya walang habas ko siyang tinanong kung saan siya nanggaling at bakit puno ng dugo ang kanyang damit. Bahagya pa siyang nagulat at kita ko ang takot sa kanyang mga mata, kaya lalo na akong kinutuban. Paliwanag niya sa akin ay may nakalaban siyang mabangis na hayop sa gubat. Pinatay niya yun bago pa siya mapuruhan, pero hindi ako naniwala sa kanya. Sinabi ko na may aswang na nagpipilit na makapasok sa loob ng bahay at nakita ko sa siwang ang malaking aso na nanlaban sa kanya. Noong mga oras na yon ay hindi ko na napigilan ang talimpandas kong bibig. Tinanong ko kay Marco kung siya ba ang malaking asong pumatay sa aswang. Babawiin ko na sana ang mga sinabi ko pero huli na ang lahat. Tinignan niya akong mabuti sa aking mga mata at saka niya ipinagtapat sa akin ang katotohanan. Walang kagatul-gatul niyang sinabi sa akin na isa siyang aswang. Mula siya sa angkan ng mga aswang at lahat ng mga nakatira doon ay aswang. Maging ang bagong kasal ay mga aswang din. Hindi niya ginustong maging aswang pero wala na siyang nagawa. Bagamat mula siya sa pamilya ng aswang ay inamin niyang hindi siya kumakain ng lamang loob ng tao. Naghahanap siya ng karne ng hayop at yun ang kinakain niya. Wala siyang balak na yang gawin ako kaya siya na mismo ang nagpipresentang magluto ng mga ihahaing pagkain sa akin. Kaya pala hindi niya ako magawang pakainin ng ibang putahe sapagkat pagkain pala yun ng mga aswang. Ligtas at purong karne ng hayop talaga ang mga pinapakain niya sa akin. Nasurpresa ako at nalaman ko na gumawa siya ng paraan upang hindi ako mahawaan ng mga aswang. Hindi ko lubos maisip na sa tagal naming magkaibigan, pati ang pamilya niya ay nakapagtago ng kanilang tunay na pagkatao sa amin at walang ibang nakakaalam na mga aswang sila. Sa kabila ng madilim niyang sikreto ay masasabi ko namang tunay ang pakikisama niya na walang halong pagbabalat kayo o pagkukunwari at bihira na talaga ang katulad niyang matapat na kaibigan. Kung tutuusin ay pwede siyang magsinungaling at ipain ako sa kanyang mga kamag-anak pero hindi niya yun ginawa.
ipinagpatuloy pa niya ang pagpapaliwanag sa akin. Ayon pa sa mga pagkikwento niya ay dumating ang panahon na hindi na niya makayanang makitang kumain ng lamang loob ang mga kasamahan niya dahil talagang mga hayok sa laman ng tao. At ang masaklap pa ay nabiktima ng pinuno ng mga aswang ang isa sa mga kaibigan niya, kaya pinagbalakan niya itong patayin. Iyon ang dahilan kaya umuwi na muna siya sa amin upang magtago dahil sinusundan siya ng mga kasamahan ng pinuno ng mga aswang. Humingi din siya ng paumanhin sa akin dahil napadamay pa ako at kamuntik pang patayin ng aswang. Totoong pinagbabalakan din akong patayin ng kanyang mga kamag-anak pero pinakiusapan niya ang mga ito na kung maaari ay wag akong gagalawin at wag hahawaan ng pagiging aswang. Sumang-ayon naman ng kanyang mga kamag-anak subalit mayroong ibang mga aswang sa baryo ang nagtangkang pasukin ako sa loob ng bahay. Kaya napilitan na siyang makipaglaban upang mailigtas ako. Hindi ako kaagad nakapagsalita dahil nabigla ako sa dami ng mga revelasyon niya sa akin. Pilit kong iniintindi ang mga pinagdadaanan niya pero hindi ko malaman noon kung anong dapat kong maramdaman. Malapit na rin mag-umaga at nag-uumpisa ng tumilaok ang mga manok sa paligid. Naisip ni Marco na ihatid na ako sa aming lugar habang hindi pa nagigising ang kanyang mga magulang. At gayon din ang kanyang mga kamag-anak. Kaya dali-dali akong nag-impake ng aking mga gamit. At pagkatapos ay maingat kaming lumabas ng bahay. Noong medyo nakakalayo na ako sa kanilang baryo, ay sinabihan ko siyang wag na akong ihatid at baka lalo siyang mapahamak kapag sinamahan niya akong makauwi sa baryo. Nalulungkot man ako ay pinilit kong pinanindigan ng aking mga desisyon. Hindi na ako napigilan ni Marco sapagkat alam niyang nag-aalala din ako para sa kanyang seguridad. Kaya hinayaan na lamang niya akong makapagbiyahing mag-isa. Tinapik ko na lamang siya sa balikat at ngumiti ako sa kanya. Wala namang nagbago at nanatili pa rin siyang kaibigan buhat noon. Malaki rin ang utang na loob ko sa kanya dahil kung hindi siya nagbagong anyo at pinatay ang aswang na gustong pumatay sa akin, ay baka nilapa na ako ng aswang at hindi na ako makakabalik sa aming lugar. Bahagya akong umatras pero bago pa ako nagpatuloy sa paglalakad, ay nilingon ko siya at nagpasalamat ako sa pagkakaligtas niya sa buhay ko. Tumugon naman siya sa akin at nabanggit niya na wala yun sa kanya. Dagdag pa niya na ang kaibigan ay handang sumugal para mailigtas ang kaibigan. Matapos nun ay sumulong na ako sa paglalakad. Maswerte ako na nakarating ako sa kabilang bayan, kung saan marami na ring mga tao ang matatagpuan sa daan. Nakakita ako ng terminal ng tricycle at jeep. Nagpahatid ako sa driver hanggang sa makasakay ako sa bus at doon ko naranasan ang napakalayong biyahe. Hindi ko na ininda ang pagod at puyat sa matagal na paglalakbay. Inisip ko na lang na maswerte ako at makakabalik pa ako sa aming lugar. Sa kabila ng mga panganib sa aking paligid, dulot ng mga aswang. Noong makarating ako sa aming bahay, ay inabutan ko na nagkakape ang aking mga magulang. Pinati ko sila ng magandang umaga at pinaliwanag ang nangyari. Kung bakit hindi ako kaagad nakauwi ngunit hindi ko binanggit sa kanila ang tungkol sa engkwentro ko sa aswang at kung paano ko nalaman na isa ring aswang si Marco. Sinabi ko pa sa kanila na nagkatawang aso ito upang malabanan ng aswang na may masamang tangka sa akin. Nagpapasalamat ang aking mga magulang sa kabayanihang ginawa ng kaibigan ko para lamang hindi ako mapatay ng mga aswang sa kanilang baryo. Bukod doon ay may halo pa ring panunumbat ang kanilang pananalita at sinabi pa nilang nasa huli talaga ang pagsisisi. Nakonsensya ako sa mga pinaggagawa ko kaya naman naging aral na din sa akin ang magkaroon ng delakadesa at hiya sa sarili. Hindi nga magandang pag-uugali ang basta na lamang sumasama na lang sa mga kaibigan, lalo pat hindi pamilyar ang lugar na pupuntahan. At hindi rin inimbita ang mga taong nakatira sa lugar na yon. Sa sumunod na araw ay naging ordinaryo na lamang yon para sa akin.
nagpatuloy ang aking pang-araw-araw na gawain. Nagbakasakali ako na baka bumalik si Marco sa kanilang bahay, kung kaya't naisip ko na puntahan siya sa kanilang bahay. Kaya naman pagkatapos naming makapagtanghalian ng aking mga magulang, ay nagtungo ako sa bahay ng kaibigan ko. Subalit laking gulat ko nang inabutan ko na nakasarado ang pinto. Tumawag ako ng makailang beses subalit walang sumasagot sa loob. Inisip ko na baka lumabas lamang siya ng bahay, kaya naglakad na ako at nagdesisyon na bumalik sa aming bahay. Hindi pa man lang ako nakakalayo nang biglang lumitaw sa harapan ko ang kapitbahay ni Marco na si Aling Coronasyon. Kinausap niya ako at nabanggit niya na simula noong umalis si Marco at magtungo kami sa kasalan ay hindi na ito muling bumalik sa aming lugar. Inakala ko na babalik pa si Marco sa mga susunod na araw para bisitahin ako subalit hindi na siya bumalik sa aming lugar. Marahil ay hindi na siya pinabalik ng kanyang pamilya sa nagawa niyang pagpapatakas sa akin sa baryo. Nalungkot ako sa sitwasyon niya pero alam ko na may awa ang Diyos at ililigtas siya sa kapahamakan. Kahit naman naging aswang si Marco at alam ko naman na may kabutihan pa rin natitira sa puso niya, nandoon pa rin ang konsensya at pagrespeto niya sa pagkakaibigan namin. Hanggang sa kasalukuyan ay baon ko pa rin ang utang na loob ko sa pagkakasagip niya sa buhay ko laban sa aswang. Mula sa aking naging karanasan, masasabi ko Sir Eric na hindi na mahalaga kung kampon ng kadiliman si Marco. Ang mahalaga ay pinakita namin ang halaga ng tunay na pagkakaibigan. Hindi matutumbasan ng anumang kapangyarihan o yaman sa mundo. May mga kaibigan pa rin na handang ialay ang buhay para lamang maprotektahan ang kanilang kaibigan. Sa kasalukuyan ay naging mapagtagumpay na ako sa buhay, kapiling ang aking pamilya. Sa tuwing maiisip ko ang mga alaala ko sa Barrio Estancia, ay talagang nangingilabot ako at namumutawi ang kalungkutan at pag-asam ko na muling makita si Marco. Pero mukhang posible na yung mangyari at bahagi na lamang siya ng aking nakaraan. Dito po nagtatapos ang aking kwento.